Nawawala ang 5 kong bituin, isang pamilyar na bulong ang kumawala sa mga labi ni Jocelyn, kasabay ng paghaplos niya sa maliliit na buhok na nakakalat sa kanyang unan. Sa dilim ng kwarto, ang tanging liwanag ay nagmumula sa gaserang dahan-dahang sumasayaw sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinuha sila ng isang malupit na gabi at ngayon hindi ko na alam kung saan sila hahanapin. Isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi, mainit at nag-iisa. Ngunit kasabay ng pagpatak nito sa kumot ay ang pag-igting ng isang maliit na kamay sa kanyang braso. Teacher Joy. Ituloy niyo po ang kwento, ungol ni Ben, ang isa sa kanyang mga anak, na bahagyang nagising sa pagkakahimbing. Agad na pinahid ni Joy ang kanyang luha, at isang matamis na ngiti ang ipinalit niya sa bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Hinila niya ang kumot hanggang sa dibdib ng 5 anghel, na mahimbing na natutulog sa iisang malaking banig na nakalatag sa sahig ng kanilang maliit na kubo. Si Angelo, ang panganay sa 10 taong gulang, ay payapang humihilik. Si Liza, 9 na taon, ay nakayakap sa kanyang paboritong manikang basahan. Si Ben, 7, ay ang gumalaw kanina. At ang kambal na sina Gisu at Nen, 5 taong gulang, ay magkayakap na parang hindi mapaghihiwalay. Ito ang kanyang 5 bituin. Hindi sila nawawala. Narito sila, sa kanyang tabi, humihinga at nagbibigay buhay sa bawat sulok ng kanyang mundo. Ang kwentong iyon, isang kwento tungkol sa isang inang nawala ng 5 bituin at ginugol ang buong buhay sa paghahanap sa kanila, ay naging paboritong pampatulog ng mga bata. Hindi nila alam na sa tuwing ikinukwento niya ito, isang parte sa puso ni Joy ang nakakaramdam ng kakaibang kirot, isang pamilyar na lungkot na hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. 10 taon na ang nakalipas mula nang magising siya sa isang ospital na walang alaala. Sabi ng mga doktor na aksidente daw ang sinasakyan niyang bus. Sabi nila, maswerte siyang nabuhay pero ang trauma ay binura ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Tinawag siyang Jocelyn ng mga madre sa ampunan kung saan siya dinala para magpagaling, Joy, dahil sa kabila ng lahat, isang ngiti ang laging nakapinta sa kanyang mga labi. At doon, sa ampunang iyon, nakilala niya ang 5 sanggol na inabandona. Isa-isa silang dumating at isa-isa rin silang minahal ni Joy na parang sarili niyang dugo at laman. Nang makaipon siya ng sapat na lakas at kaunting pera, formal niyang inampon ang 5 at dinala sa malayong baryo ng Sta. Esperanza para magsimula ng bagong buhay. Dito, siya si Teacher Joy, ang mabait na guro sa kanilang maliit na pampublikong paaralan. At ang 5 niyang anak ang kanyang yaman, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Kinabukasan, maingay at masaya ang munting silid-aralan ni Joy. Ang tunog ng mga batang nagsusulat sa kanilang papel ay musika sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa ni Angelo. Angelo, anak, baliktad ang pagkakasulat mo ng letrang E, malambing niyang sabi, habang ginagabayan ang kamay ng bata. Sorry po, Teacher Joy, sabi ng bata, hindi inaalis ang tingin sa papel. Okay lang yan. Ulitin lang natin. Isang anino ang tumabon sa kanilang dalawa. Pag-angat ng tingin ni Joy, isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Nakasuot ito ng puting polo shirt at slacks, malinis at mukhang hindi nabibilang sa maalikabok nilang baryo. Ang buhok nito ay maayos na nakagupit, at ang mga mata nito, sa likod ng salamin, ay tila sinusuri ang bawat detalye ng silid. Magandang umaga po, bati ng lalaki. Ang boses niya ay kalmado at propesyonal. Ako po si Miguel de Leon. Isa po ako sa mga volunteer doctor para sa medical mission dito sa Sta. Esperanza. Agad na tumayo si Joy. Ay, hello po, sir. Welcome po sa aming munting paaralan. Ako po si Jocelyn Santos, pero Joy na lang po. Dr. Migs na lang, sabi nito, kasabay ng isang tipid ng ngiti. Napadaan lang ako para i-check kung okay lang na mag-set up kami ng maliit na clinic dito bukas para sa mga bata. Nako naman po, doktor. Malaking tulong po yan. Habang nagsasalita si Joy, hindi niya maiwasang mapansin ang paraan ng pagtingin ni Dr. Migs. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa 5 niyang anak na ngayon ay nagkumpulan na sa isang sulok, nahihiyang sumisilip sa kanilang bisita. Ang mga mata ng doktor ay lumilipat mula kay Angelo, papunta kay Liza, tapos kay Ben at sa huli, sa kambal. May kakaibang intensidad sa kanyang titig, na parang hindi lang siya simpleng tumitingin. Para siyang may hinahanap. Pasensya na po, sabi ni Miguel, na tila napansin ang pagtataka ni Joy.
Namanghalang po ako. Magkakapatid po ba silang 5? Tumango si Joy, isang ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang labi. Opo, doktor. Mga anak ko po sila. Adopted po ba? Diretsahang tanong nito. Bahagyang natigilan si Joy sa tanong. Hindi ito karaniwan, lalo na mula sa isang estranghero. Opo, sagot niya, medyo malamig na ang tono. May problema po ba doon? Wala naman, Ma'am Joy, mabilis na sabi ni Miguel. Pasensya na kung naging prangka ako. It's just they have very similar features. Parang hindi lang sila basta magkakamag-anak. Bihira yan sa mga kaso ng adoption. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Joy. Hindi niya gusto ang takbo ng usapan. Para sa kanya, mga anak niya ang mga ito, tapos ang usapan. Walang kahit anong papel o dokumento ang makakapagpabago noon. Sadyang mapaglaro lang po siguro ang tadhana, doktor, sabi na lang ni Joy, pilit na umingiti para itago ang kanyang pagkailang. Nagpaalam din agad si Dr. Miggs, pero ang imahe ng kanyang mga matang mausisa ay nanatili sa isipan ni Joy buong araw. Nang gabing iyon, pagkatapos maghapunan, naglalaro ang mga bata sa labas ng kanilang kubo habang si Joy ay naghugas ng mga plato. Ang tawanan ng kambal ay umabot hanggang sa kusina. Sumilik siya sa bintana at nakita niya si Dr. Miggs na papalapit. Tila galing ito sa bahay ng kapitan ng baryo. Teacher Joy, sigaw ni Nen, at tumakbo papalapit sa doktor. Makikipaglaro po kayo sa amin? Ngumiti si Miguel. Sige ba? Anong laro ba yan? Tagu-taguan. Nagtawanan ang mga bata. Pinanood ni Joy mula sa bintana kung paano nakipaglaro ang doktor sa kanyang mga anak. Mayroong kabaitan sa mga ngiti nito, pero mayroon pa ring kakaiba sa mga mata nito. Sa isang iglap, nakita ni Joy na hinaplos ni Miguel ang ulo ni Gith. Dahan-dahan, tila may tiningnan ito sa likod ng tenga ng bata. Pagkatapos ay ginawa rin niya ito kay Ben nang makalapit ito. Ang mga kilos niya ay mabilis at banayad na kung hindi mo tititigan ay akalain mong naglalambing lang siya sa mga bata. Pero nakita ni Joy. At ang kabang naramdaman niya kaninang umaga ay bumalik, mas malakas ngayon. Bakit niya ginagawa iyon? Ano ang tinitingnan niya? Nang magpaalam na ang doktor, lumabas si Joy para tawagin ang mga bata. Halina kayo, mga anak. Gabi na. Matutulog na tayo. Habang naglalakad pabalik sa kubo, napahinto si Joy at nilingon ang papalayong anyo ni Dr. Miggs. Sa ilalim ng bilog na buwan, isang pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Isang pamilyar na pakiramdam na parabang ang eksenang iyon, ang pagtanaw sa isang lalaking papayo, ay nangyari na dati. Isang kirot, isang pangulila. Napailing siya. Guni-guni lang siguro. Epekto lang siguro ng pagod at ng mga kakaibang tanong ng doktor. Sa loob ng kwarto, isa-isa niyang hinalikan sa noo ang kanyang mga bituin bago humiga sa kanilang tabi. Napapikit siya, ninanamnam ang kapayapaan ng kanilang munting tahanan. Ito ang buhay niya. Ito ang tanging buhay na kilala niya at gusto niya. Nang halos maghiwalay na ang kanyang diwa sa katawan dahil sa antok, biglang nagring ang kanyang luma at dikipad na cellphone. Kinapa niya ito sa ibabaw ng mesa. Isang unregistered number. Sino naman kaya ang tatawag ng ganitong oras? Sinagot niya ito, medyo inaantok pa. Hello? Ma'am Joy? Miguel de Leon po ito. Agad na napaupo si Joy. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso, walang bahid ng kabaitan na ipinakita nito sa mga bata kanina. Mayroon itong bigat na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Doktor, bakit po kayo napatawag? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng doktor sa kabilang linya. Mayroong pag-aalinlangan pero mayroon ding determinasyon. Ma'am Joy, pwede po ba tayong mag-usap? Bukas na bukas po sana. Tungkol po sa mga bata. Napakapit ng mahigpit si Joy sa kanyang cellphone. Bakit po? May problema po ba? May sakit po ba sila? Isang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang nakabibingi at puno ng hindi masabing kahulugan. Pagkatapos ay nagsalita si Miguel, at ang mga salitang binitawan niya ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. May mahalaga po akong kailangang sabihin. Gabi na sa Esperanza, ngunit para kay Miguel de Leon, ang araw ay tila hindi pa natatapos.
Sa loob ng maliit na kwartong ipinagamit sa kanya ng kapitan ng baryo, hindi ang pagod ang gumugulo sa kanyang isipan, kundi isang tanong na paulit-ulit na umiikot na parang sirang plaka. 5 bata. Isang guro. Isang pamilyang nabuo sa pagkakataon. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakakalat ang ilang papel. Ang mga ito ay kopya ng adoption papers ng 5 bata na nakuha niya mula sa opisina ng munisipyo kaninang hapon sa dahilan na kailangan niya para sa medical records ng mga ito. Pinag-aralan niya itong muli. Angelo Santos. Inampon, edad 1 taon. Liza Santos. Inampon, edad 6 na buwan. Ben Santos. Inampon, edad 3 buwan. Aisu at Nin Santos. Inampon, edad 1 buwan. Lahat sila ay nagmula sa iisang ampunan, ang tahanan ng mga anghel. At lahat sila ay dinala doon bilang mga sanggol na inabandona sa iba't ibang lugar sa loob ng 5 taon. Walang pagkakakilanlan sa mga magulang. 5 silang lahat, pinangalan ng Key Santos ni Jocelyn nang formal silang mapunta sa kanyang pangangalaga. Sadyang mapaglaro lang po siguro ang tadhana, Doktor. Umalingaw-ngaw sa isip ni Miguel ang sinabi ni Joy. Tadhana. Para sa isang taong sinanay sa siyensya at lohika, ang salitang itadhana ay isang madaling paraan para ipaliwanag ang mga bagay na hindi maintindihan. Pero para sa kanya, sa likod ng bawat palaisipan ay mayroong kasagutan. At ang pagkakahawig ng 5 bata ay hindi isang simpleng laro ng tadhana. Ito ay isang anomalya. Isang medical mystery. Naalala niya ang itsura nilang 5 kaninang umaga. Ang hugis ng mga mata ni Angelo ay pareho sa kay Liza. Ang ngiti ni Ben ay kuha sa kambal. Pero mayroon pang iba. Isang detalye na nakita niya nang hindi sinasadya noong una, isang detalye na nagtulak sa kanya na gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang prinsipyo. Ang eksena kaninang hapon sa labas ng kubo ni Joy ay bumalik sa kanyang alaala. Nakita niyang naglalaro ang mga bata ng tagu-taguan. Lumapit siya, dala ang isang ngiting palakaibigan, pero ang kanyang mga mata ay may ibang misyon. Sali po kayo, Doktor, alok sa kanya ni Ben. Sige ba? Ako ang taya, sabi niya at agad na pumikit at nagbilang. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niyang nagtatago si Angelo sa likod ng isang puno ng saging. Dahan-dahan siyang lumapit. Huli ka, sabi niya, sabay tapik sa balikat ng bata. At sa pagkakataong iyon, habang tumatawa si Angelo, sinadya niyang tingnan ang likod ng tenga nito. Naroon. Isang maliit na nunal, hugis bituin. Isang balat na hindi mo mapapansin kung hindi mo talaga hahanapin. Ang puso ni Miguel ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Pagkakataon lang ba? Nakita niya si Liza na sumilip mula sa ilalim ng kanilang batalan. Liza, nakita kita, sigaw niya. Tumakbo papalapit ang bata, tumatawa. Inakbayan niya ito at sa pagkukunwaring ginugulo ang buhok nito, sinilip niya ang likod ng tenga nito. Naroon din parehong-pareho. Isa-isa niya itong ginawa sa lahat. Kay Ben sa kambal. Lahat sila, sa iisang pwesto, ay mayroong maliit na nunal na hugis bituin. Hindi na ito tadhana. Hindi na ito pagkakataon. Ito ay ebidensya. Habang nakikipaglaro, isang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Mali ito. Alam niyang mali ang ginagawa niya. Bawat ngiti ng mga bata ay tila isang sampal sa kanyang konsensya. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa kanila, mas lalo siyang nakukumbinsi na mayroon siyang dapat gawin. Sa isang mabilis na kilos, habang yakap-yakap niya si Angelo, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok nito. Mabilis niyang isinilid sa isang maliit na plastik na inihanda niya sa kanyang bulsa. Ginawa niya ito sa bawat isa sa kanila, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya, nagdarasal na sana ay walang makapansin, lalo na si Joy na alam niyang nanonood mula sa bintana. Kinabukasan, maaga siyang nagpaalam na babalik ng Maynila. May kukunin lang po akong mga gamit at supplies, pagsisinungaling niya sa kapitan. Ang biyahe pabalik sa syudad ay isang mahabang pakikipaglaban sa kanyang isipan. Isang doktor siya. Ang kanyang tungkulin ay magpagaling, hindi maghalungkat ng mga sikreto. Nilabag niya ang tiwala ni Joy. Nilabag niya ang privacy ng mga bata. Pero paano kung tama ang hinala niya? Paano kung ang 5 batang ito ay tunay na magkakapatid na ipinagkait ng tadhana sa isa't isa,
ngunit muling pinagtagpo. Ang kaalamang iyon, ang katotohanang iyon, ay isang karapatan na dapat nilang malaman. Para ito sa kapakanan nila, paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Paano kung sa hinaharap, kailanganin ng isa sa kanila ng bone marrow o kidney transplant? Ang malaman na mayroon siyang 4 na posibleng donor ay maaaring magligtas ng kanyang buhay. Ito ang mga katwirang ibinigay niya sa sarili para pagaanin ang bigat sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa isang pribadong laboratorio na pinagkakatiwalaan niya. Mula sa sarili niyang bulsa, nagbayad siya para sa isang Rush sibling test. Dosi, sigurado ka dito, tanong ng kaibigan niyang medtech. Alam mo namang bawal to kung walang consent. Alam ko, pre, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay pagod. Just trust me on this. May buhay na maaaring nakasalalay dito. Ang paghihintay ay isang uri ng torture. Sa pagbabalik niya sa Esperanza, bawat oras ay parang isang araw. Bawat ngiti ni Joy kapag nagkakasalubong sila ay parang isang sundang na tumutusok sa kanyang konsensya. Hanggang sa dumating ang email. Nasa kwarto siya, nakaupo sa gilid ng kama, nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula sa ES to Raphael Diagnostics. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang binubuksan ang kalakip na CE file. Dahan-dahan siyang nag-scroll pababa, nilalagpasan ang mga teknikal na detalye, hanggang sa marating niya ang pinakahuling linya. Ang konklusyon. Result. The genetic profiles indicate that the 5 individuals share common parental alleles consistent with that of full siblings. Probability of full siblingship, 99.9%. Napapikit si Miguel. Isang halo ng pagkabigla at kumpirmasyon ang bumalot sa kanya. Tama siya. Tama ang kanyang hinala. Ang 5 bituin ni Joy ay nagmula sa iisang kalawakan. Pero ang tagumpay na naramdaman niya ay agad na napalitan ng isang mas malaking tanong. Sino ang mga magulang nila? At paanong ang 5 magkakapatid ay napunta sa iba't ibang lugar para lang muling magkita-kita sa ilalim ng pangangalaga ng iisang babae? Ang unang niyang naisip ay si Joy. Kailangan niyang sabihin kay Joy. Karapatan niyang malaman. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Joy na ibinigay sa kanya ng kapitan. Ang kanyang daliri ay nakatapat na sa call button. Ngunit bago pa niya ito mapindot, nadulas ang kanyang pitaka mula sa ibabaw ng mesa at bumagsak sa sahig. Bumukas ito. Isang luma at medyo kupas na litrato ang nahulog mula dito. Pinulot niya ito. Isang group picture, kuha 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang medical internship class. Isang masayang alaala matapos ang isang nakakapagod na 24 oras na shift sa emergency room ng isang pampublikong ospital sa Quezon. Napangiti siya nang makita ang kanyang sarili, mas bata, mas payat, puno ng pangarap. Ngunit ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bahagi ng litrato, sa likuran. Bahagyang natatakpan ng isang senior doctor, may isang babae na nakaupo sa isang wheelchair. Maputla ang mukha nito, ang mga mata ay walang buhay, nakatingin sa malayo. Isang Jane Doe. Isang biktima ng malagim na aksidente sa bus. Ang kasong iyon ang isa sa mga hindi niya malimutan, hindi dahil sa tindi ng mga sugat, kundi dahil sa misteryo. Walang nakakakilala sa kanya at nawalan ito ng alaala. Parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Miguel. Bigla siyang kinabahan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi para tumawag, kundi para buksan ang kamera. Kinuhanan niya ng litrato ang lumang litrato, at dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay, nag-zoom in siya sa mukha ng babae sa wheelchair. Malabo ang imahe, kupas na dahil sa panahon. Pero ang hugis ng kanyang panga ang kanyang ilong kahit ang paraan ng pagkakaupo niya na tila pasan ang buong mundo. Dumagundong ang dibdib ni Miguel. Napahugot siya ng isang nanginginig na hininga. Pinalis niya ang litrato sa screen at mabilis na binuksan ang kanyang gallery. Walang litrato ni Joy. Pero hindi niya kailangan ng litrato. Ang imahe ng guro ay sariwang-sariwa pa sa kanyang isipan. Ang paraan ng paggiti nito, ang lungkot na nakatago sa likod ng kanyang mga mata, ang tindig na puno ng pagmamahal, ngunit may bahid ng isang nakaraang hindi matukoy. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Joy, malinaw na malinaw.
Ang guro na nag-aalaga sa 5 bata sa isang malayong baryo. Imunulat niyang muli ang kanyang mga mata at tiningnan ang screen ng cellphone. Ang babae sa wheelchair. Ang pasyenteng walang pangalan. Ang biktima ng aksidente 10 taon na ang nakalipas. Ang mukha ni Joy. At ang mukha ng babae sa litrato. Parang 2 piraso ng isang nabasag na salamin na dahan-dahang pinagdikit sa kanyang isipan, at sa wakas, nag-anyo ng isang buong, nakakakilabot na larawan. Ang babaeng nawalan ng alaala. Ang babaeng nagngangalang Joy. Iisa lang sila. Diyos ko, bulong niya sa hangin. Ang katotohanang ito ay mas mabigat, mas malaki kaysa sa resulta ng test. Ang misteryo ay hindi na lang tungkol sa 5 bata. Ito ay tungkol sa babaeng nag-ampon sa kanila. Bigla siyang napatayo, at sa kanyang pagkabigla, natumba ang silyang kinaupuan niya, lumikha ng malakas na kalabog sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga detalye ng kaso ng Jane Doe na iyon. Ang pasyente ay hindi lang na aksidente. Ang pasyente ay buntis. Isang high-risk, multiple pregnancy. Ang 5 bata. Ang gurong nawalan ng alaala. Ang aksidente. Ang lahat ng hiwa-hiwalay na piraso ng palaisipan ay biglang nagkabuhol-buhol sa kanyang isipan, lumilikha ng isang tanong na napakabigat at napakadilim, isang tanong na kinatatakutan niyang sagutin. Tiningnan niyang muli ang kanyang cellphone. Ang contact name na Teacher Joy ay naroon pa rin sa screen, kumukurap, naghihintay ng kanyang desisyon. Kanina lang, ang tawag na iyon ay tungkol sa isang pagtuklas. Ngayon, ang tawag na iyon ay parang isang paghatol. Hindi na niya kayang tumawag ngayon. Hindi pa niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi pa niya alam kung paano haharapin ang isang katotohanang maaaring sumira sa mundong buong ingat na binuo ni Joy para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Napasabunot siya sa sariling buhok, ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Umiling siya ng paulit-ulit na para bang sa pag-iling niya ay mababago ang lahat. Hindi. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng hindi makapaniwalang pagkatanto. Hindi maaari. Hindi nakatulog ng maayos si Joy ng gabing iyon. Ang mga salita ni Dr. Miguel, may mahalaga po akong kailangang sabihin, ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang babala ng isang paparating na bagyo. Anong mahalagang bagay? Tungkol sa mga bata. Ang isip niya ay naglakbay sa lahat ng posibleng kasagutan, mula sa simpleng sakit hanggang sa mga problemang hindi niya kayang harapin. Kinabukasan, sinubukan niyang maging normal. Ipinaghanda niya ng almusal ang kanyang 5 bituin, tinulungan silang magbihis, at hinalikan sila sa noo bago pumasok sa eskwela. Ngunit sa bawat ngiti na ibinibigay niya, mayroong bigat sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan niya ang mga bata na nagtatawanan habang naglalakad patungo sa paaralan, isang mabangis na pagkaprotekta ang bumalot sa kanya. Ano man ang sasabihin ng doktor, hindi niya hahayaan na may manakit o gumulo sa munting paraisong binuo niya para sa kanila. Nagkasundo silang magkita sa tabi ng ilog pagkatapos ng klase. Isang lugar na madalas nilang pasyalan ng mga bata, isang lugar na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, habang papalapit siya, ang agos ng tubig ay tila bumubulong ng kanyang kaba. Nakita niya si Miguel na nakatayo sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malayo. Doktor, tawag ni Joy, ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Lumingon si Miguel. Ang mukha niya ay seryoso, puno ng bigat na hindi pa nakikita ni Joy sa kanya dati. Wala na ang tipid ng ngiti, wala na ang propesyonal na distansya. Ang naroon ay isang titig na puno ng awa at pag-aalinlangan. Ma'am Joy. Salamat sa pagdating, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Maupo po muna tayo. Umupo sila sa isang malaking bato na nakaharap sa ilog. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang lagaslas ng tubig at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Pinutol ni Joy ang katahimikan. Ano po ba itong mahalagang sasabihin ninyo, Doktor? Nag-aalala na po ako. Huminga ng malalim si Miguel, tila nag-ipon ng lakas. Naaalala niyo po ba noong tinanong ko kung magkakapatid ang mga bata? Tumango si Joy. Opo. At sinabi ko pong ampun ko sila. Alam ko po, sabi ni Miguel, iniiwasan ang kanyang mga mata.
Pero may napansin po ako. Isang maliit na nunal sa likod ng tenga nilang lima. Magkakamukha po sa iisang pwesto. Bilang isang doktor, alam kong hindi iyon basta-basta pagkakataon. Nag-angat siya ng tingin at sa kanyang mga mata ay nakita ni Joy ang pagsisisi. Ma'am Joy, may ginawa po ako na sana ay mapatawad ninyo. Kumuha po ako ng hair samples nila. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa mga ugat ni Joy. Napailing siya, hindi makapaniwala. Ano? Bakit ninyo ginawa iyon? Wala kayong karapatan. Alam ko po, at patawad, mabilis na sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Pero kailangan kong malaman. May kutob ako na kailangan kong kumpirmahin. Ipinadala ko po sa Maynila. Pinasuri ko ang isig nila. Natulala si Joy. Lane. Isang salitang naririnig lang niya sa mga palabas sa telebisyon. Hindi niya akalain na maririnig niya ito sa totoong buhay, at tungkol pa sa kanyang mga anak. Ma'am Joy, pagpapatuloy ni Miguel, dahan-dahan na binibitawan ang bawat salita. Ang resulta kinumpirma nito ang hinala ko. Ang 5 anak ninyo, sila Angelo, Liza, Ben, Yethu at Nen. 99.9% na magkakapatid sila. Buong magkakapatid. Ang ilog, ang mga puno, ang buong mundo ni Joy ay tila huminto sa pag-ikot. Magkakapatid. Ang kanyang 5 bituin na dumating sa buhay niya mula sa iba't ibang pagkakataon ay tunay na magkakaugnay sa dugo. Isang himala. Isang napakagandang himala. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng pagkalito. Totoo ba yan, doktor? Magkakapatid sila? Tumango si Miguel, ngunit ang kanyang mukha ay hindi masaya. Mas lalo pa itong naging seryoso. Opo. Pero hindi po dyan nagtatapos ang lahat. Nawala ang ngiti ni Joy. Ang kabang kanina pa niya nararamdaman ay bumalik ng may dobleng bigat. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nagbaba ng tingin si Miguel. 5 magkakapatid, inabandona at napunta sa iisang ampunan. At pagkatapos, silang 5 ay inampon ng iisang babae. Napakaliit po ng tsansa na mangyari ang ganoon, Ma'am Joy. Halos impossible. Huminga siya ng malalim bago tumingin ang diretsyo sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, hindi lang sila basta magkakapatid. Sa tingin ko ikaw ang ina nila. Isang malakas na halakhak ang kumawala sa bibig ni Joy. Isang halakhak na walang saya, mapait at puno ng pagtanggi. Doktor, nagpapatawa po ba kayo? Alam ko pong nawalan ako ng alaala, pero malinaw po ang sinabi sa akin ng mga doktor noon. Dahil sa aksidente hindi na ako pwedeng magkaanak. Baog ako, doktor. Baog. Paulit-ulit niyang sinabi ang salitang iyon na para bang iyon ang isang pader na poprotekta sa kanya mula sa kabaliwang sinasabi ng lalaking nasa harapan niya. Pero hindi na tinag si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ang aksidente, Ma'am Joy, natatandaan niyo po ba kung saan at kailan ito nangyari? Umiling si Joy, nagsisimula ng mairita. Hindi. Ano bang pakialam ninyo sa nakaraan ko? 10 taon na ang nakalipas, sabi ni Miguel, ang boses niya ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa hangin. Isang bus na bumangga sa Tayaong, Quezon. Sa pagbanggit ng mga salitang iyon, Tayaong, Quezon, isang matalas na kirot ang biglang sumaksak sa ulo ni Joy. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang payapang tunog ng ilog ay biglang napalitan ng isang nakabibinging ugong sa kanyang mga tainga. Tunog ng nagkikiskisang bakal. Isang nakakasilaw na ilaw ng headlight. Amoy ng dugo at gasolina. Sigaw mga sigaw ng takot at sakit. Tumigil ka na, sigaw ni Joy, napapikit ng mariin, nais itaboy ang mga pira-pirasong imahe na biglang sumusulpot sa kanyang isipan. Ang sakit sa kanyang ulo ay lalong tumitindi na para bang may isang bagay sa loob na gustong kumawala. May isa pa pong boses, pagpapatuloy ni Miguel, hindi namamalayan ang epekto ng kanyang mga salita. Isang boses ng lalaki paulit-ulit na tumatawag sa isang pangalan. Angel. Angelica. Tama na, sigaw ni Joy, at sa pagkakataong iyon, ang sakit ay naging hindi na niya makayanan. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang anyo ni Dr. Miguel ay umikot, ang mga puno ay nagsayawan. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ng doktor bago siya nilamon ng isang madilim na kawalan.
Ang amoy ng alkohol ang unang gumising sa diwa ni Joy. Idinilat niya ang kanyang mga mata at kisaming puti ang kanyang nakita. Nasaan siya? Dahan-dahan siyang bumangon. Nasa loob siya ng maliit na health center ng baryo. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama si Dr. Miguel, ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Ma'am Joy, okay ka na ba? Tanong nito. Bago pa man makasagot si Joy, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa may pintuan. Isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Teacher Joy T. Lumingon siya. Nakatayo doon si Angelo, ang kanyang panganay. Ang mga mata nito ay namumugto, ang mga maliliit na kamay ay nanginginig sa gilid. Sa likod nito ay nakasilip ang apat pa niyang kapatid, lahat ay may takot sa kanilang mga mukha. Tumingin si Angelo mula kay Miguel pabalik sa kanya, at sa kanyang mga mata ay naroon ang isang tanong na sumaksak sa puso ni Joy ng mas malalim kaysa sa anumang sakit ng ulo. Teacher Joy, totoo po ba? Tanong ng bata, ang boses ay basag at nanginginig. Hindi niyo na po kami mahal kasi hindi niyo kami tunay na anak. Ang tanong ni Angelo ay parang isang bombang sumabog sa loob ng tahimik na health center. Para kay Miguel, iyon ang sandaling nagpabago sa lahat. Mula sa pagiging isang medical mystery, ang sitwasyon ay naging isang personal na krisis. Ang sakit sa mga mata ng bata ay isang direktang resulta ng kanyang ginawa, at ang bigat ng katotohanan iyon ay dumagan sa kanya ng higit pa sa inaasahan niya. Hindi anak, hindi totoo yan. Agad na sagot ni Joy, pilit na bumabangon kahit na halatang nahihilo pa. Inilahad niya ang kanyang mga kamay. Halikayo dito sa akin. Halikayo, mga anak ko. Isa-isang lumapit ang 5 bata, umiiyak at yumakap sa kanilang Teacher Joy. Niyakap sila ni Joy ng mahigpit na parabang iyon na ang huling pagkakataon na magagawa niya ito. Mahal na mahal ko kayo, paulit-ulit niyang bulong. Kayo ang buhay ko. Huwag ninyong iisipin na hindi ko kayo mahal. Nakatayo si Miguel sa isang sulok, isang hindi gustong manonood sa isang napakapribadong sandali. Ramdam niya ang bawat patak ng luha ng mga bata na parang asidong tumutunaw sa kanyang konsensya. Nais niyang tumulong, nais niyang bawiin ang lahat, ngunit alam niyang huli na. Ang katotohanan ay nakawala na, at tulad ng isang mabangis na hayop, hindi na ito maibabalik sa kulungan. Dinala niya ang mga bata sa labas para bumili ng tinapay at juice, para bigyan ng espasyo si Joy at para na rin makahinga siya. Pagbalik niya, nakita niyang nakaupo si Joy sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Kasalanan ko to, sabi ni Miguel, hindi na makatiis. Patawarin mo ako, Joy. Hindi ko dapat sinabi sa harap nila. Tumingin sa kanya si Joy. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagod at kalituhan. Hindi ko na alam, doktor. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin. Ang ulo ko parang sasabog. Magpahinga ka muna, sabi niya. Ako na muna ang bahala sa mga bata. Sa sumunod na 2 araw, si Miguel ang naging anino ng pamilya. Tiniyak niyang nakakakain ang mga bata, tinulungan niya sila sa kanilang takdang aralin, at sinamahan silang maglaro para maibsan ang kanilang takot. Habang si Joy ay nanatili sa bahay, sinusubukang ayusin ang mga naguguluhang piraso ng kanyang isipan. Ngunit ang isang maliit na baryo tulad ng Sta. Esperanza ay may sariling buhay. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Nagsimula ito sa isang nurse sa health center na nakarinig sa usapan. Ikinuwento niya sa kanyang asawa, na ikinuwento naman sa tindera sa palengke. At sino pa ba ang laging nakikinig sa mga usapan sa palengke, kundi si Aling Maritz, ang reyna ng mga tsismosa sa baryo. Narinig niyo ba, bulalas ni Aling Marites sa isang grupo ng mga babaeng naglalaba sa ilog. Yung 5 ampon ni Teacher Joy, magkakapatid daw pala. At ang sabi-sabi, si Teacher Joy daw ang tunay na ina. Itinago lang daw niya. Abay, anong klase siyang babae? Nakarating kay Miguel ang mga chismis. Sa tuwing lalabas siya, nararamdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga tao. Nakikita niya kung paano sila bumubulong kapag dumadaan si Joy. Ang dating paraiso ng Sta. Esperanza ay unti-unting nagiging isang hukuman at si Joy ang nasasakdal. Isang hapon, hindi na nakatiis si Miguel. Nakita niya si Aling Maritz na kinukutya si Angelo sa labas ng tindahan. Hoy bata, tanungin mo nga yang nanay-nanayan mo kung sino ang ama ninyo. Mabilis na nilapitan ni Miguel ang grupo.
Aling Marites, tumigil po kayo, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Wala po kayong karapatang manghusga ng taong hindi ninyo kilala ang buong pagkatao. Aba, at sino ka para pagsabihan ako, doktor ng Maynila, mataray na sagot nito. Baka naman ikaw ang ama, ha? Nag-init ang ulo ni Miguel, pero pinigilan niya ang sarili. Wala pong kinalaman dito ang mga bata. Kung may problema po kayo, sa akin niyo po idaan. Pinandilatan siya ng tingin ni Aling Maritz, bago tumalikod at umalis, hila-hila ang kanyang mga alipores. Nilapitan ni Miguel si Angelo na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Inakbayan niya ito. Hayaan mo sila, Angelo. Hindi nila alam ang sinasabi nila. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata sa kanyang kwarto, alam ni Miguel na hindi na sapat ang pagprotekta sa kanila mula sa tsismis. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Para kay Joy. Para sa mga bata. Kinuha niya ang kanyang laptop at muling tiningnan ang lumang litrato ng kanyang internship class. Ang mukha ni Joy o ni Angelica ay nakatitig sa kanya mula sa nakaraan. Kailangan niya ng tulong. May isang tao na maaaring makaalala ng kaso, ang kanyang mentor noon, si Iki Antonio Morales, ang head ng emergency department. Gabi na, pero tinawagan niya pa rin ito. Migs, napatawag ka, sagot ng matandang doktor. Dosi, pasensya na po sa abala. May itatanong lang po sana akong napaka-importante. Tungkol po sa isang kaso, 10 taon na ang nakalipas. Isang Jane Doe mula sa isang bus accident sa Tayaong. Natahimik sandali si Ilke Morales sa kabilang linya. Ang babaeng buntis? Natatandaan ko. Isang kasong hindi ko malilimutan. Bakit mo na itanong? Nahanap ko po siya, Dosi. At kasama niya ang 5 anak niya. Isang malalim na paghinga ang narinig ni Miguel. Impossible. Ang naaalala ko, nakunan ang babaeng iyon. 5 fetus. Nad-ampersand siya. Iyon ang nakasulat sa official records. Kumunot ang noo ni Miguel. Pero Dosi, buhay ang mga bata. Kasama ko sila. Teka, sabi ni Ilke Morales, tila may inaalala. May kakaiba sa kasong iyon. Naaalala ko ngayon. Isang napakayamang pamilya ang biglang dumating. Sila ang nag-asikaso ng lahat. Tahimik, mabilis. Sila ang nagbayad ng hospital bills, sila ang nag-request na ilipat ang pasyente sa isang private room. At sila rin ang nag-asikaso ng mga labi ng mga sanggol. Ang lahat ay ginawa ng may kasamang malaking donasyon sa ospital. Pinirmahan ang lahat ng papeles at pagkatapos ay nawala na lang sila na parang bula. Sino po sila, Dos? Natatandaan niyo po ba ang pangalan? Tanong ni Miguel, ang kanyang puso ay kumakabog. Isang ginang. Matapang ang itsura. Napaka-pormal. Ang pangalan niya ay Sandoval. Elvira Sandoval. Elvira Sandoval. Mabilis na tinipa ni Miguel ang pangalan sa search engine. Lumabas ang libo-libong resulta. Doña Elvira Sandoval. SE ng Sandoval Corporation, isa sa mga pinakamakapangyarihang conglomerate sa bansa. Isang key iron lady. At sa tabi ng mga artikulo tungkol sa negosyo, may isang lumang article mula sa isang society magazine. Ang pamagat, Where is Angelica Sandoval? Binuksan niya ang artikulo. Isang kwento tungkol sa nag-iisang anak at tagapagmana ni Doña Elvira, si Angelica Sandoval, isang iit girl na bigla na lang nawala sa sirkulasyon. Ang sabi ng opisyal na pahayag ng pamilya, nag-aaral daw ito sa Switzerland matapos ang isang kipersonal na trahedya. At sa artikulo may isang litrato. Isang litrato ni Angelica sa isang high society event. Napanganga si Miguel. Ang babae sa litrato, nakangiti, suot ang isang mamahaling bestida, napapalibutan ng karangyaan ay si Joy. Walang duda. Si Joy ay si Angelica Sandoval. Ang nawawalang tagapagmana. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang pagtatakip. Ang binagong medical records. Ang pagkawala ng mga bata. Ginawa ito ng isang makapangyarihang pamilya para protektahan ang kanilang pangalan. Hindi pa natatapos ang pagkabigla ni Miguel nang makarinig siya ng tunog ng sasakyan sa labas. Hindi ito ang karaniwang tunog ng tricycle o ng lumang jeep.
Ito ay ang tahimik na ugong ng isang mamahaling makina. Sumilip siya sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang makintab at itim na luxury car ang huminto sa harap mismo ng maliit at sira-sirang kubo ni Joy. Bumukas ang pinto sa passenger side, at isang lalaking nakabarong ang bumaba para pagbuksan ang pinto sa likuran. Dahan-dahang bumaba ang isang babae. Siya ay nasa mga 60 anyos, nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan, at ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon, na parang isang reyna na bumisita sa isang lugar na hindi karapat-dapat sa kanyang mga paa. Naglakad ito papalapit. Tumigil ito ng ilang metro mula sa kinatatayuan ni Miguel. Nakita niya ang pagkabigla at takot sa mukha ni Joy na kasalukuyang nakatayo sa may pintuan ng kubo, na para bang nakakita ng multo mula sa isang panaginip na hindi niya matandaan. Ang babae ay hindi tumingin kay Joy. Ang kanyang mga mata, matalas at nanunuot, ay direktang nakatuon kay Miguel. Isang titig na kayang magpayelo ng dugo. Itinaas nito ang kanyang kilay ng bahagya, isang kilos na puno ng paghamak. Es de Leon, I presume, anito, ang boses ay kalmado, ngunit mailamig na kayang magpabingi. Walang tipo, po. Isang utos, hindi isang tanong. Bago pa man makasagot si Miguel, dinugtungan na nito ang kanyang sinabi. Ang bawat salita ay tila isang babala, isang pader na itinatayo sa pagitan niya at ni Joy. Stay away from Eva, daughter. Ang mga salitang iyon, si daughter, ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Joy. Ang babaeng nasa harapan niya, na may tindig ng isang reyna at mga matang kasing lamig ng yelo, ay inaangkin siya. Isang ina na hindi niya kilala, isang ina na nagmula sa isang buhay na hindi niya matandaan. Sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Joy, habang ang mga bata ay nagtatago na sa likuran niya, ramdam ang tensyon sa hangin. Hindi siya pinansin ng babae. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok kay Miguel. Umalis ka na, doktor. Tapos na ang papel mo dito. Ngunit hindi na tinag si Miguel. Humakbang siya papalapit at tumabi kay Joy, isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Ginang Sandoval, may karapatan pong malaman ni Joy ang katotohanan. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Elvira. Sa wakas, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Joy, ngunit ang tingin na iyon ay hindi naglalaman ng pagmamahal ng isang ina na matagal na walay sa anak. Iyon ay tingin ng isang may-ari na tinitingnan ang isang ari-ari ang nasira. Halika, Angelica. Pumasok tayo sa loob, utos nito, hindi man lang nilingon ang mga batang takot na nakayakap sa mga binti ni Joy. We need to talk. Ang pangalang Di Angelica ay muling nagdulot ng matalas na kirot sa ulo ni Joy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagpatinag. Ang takot na nararamdaman ng kanyang mga anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Pumasok sila sa munting kubo. Ang karangyaan ni Doña Elvira ay tila isang insulto sa kahirapan ng kanilang tahanan. Umupo ito sa kanilang lumang silyang yantok na parabang ito ay isang trono, habang si Joy at Miguel ay nanatiling nakatayo. So, this is where you've been hiding, sabi ni Elvira, inilibot ang tingin sa paligid ng may pagkasuklam. Napakalayo sa buhay na dapat ay mayroon ka. Hindi po ako nagtatago, matapang na sagot ni Joy. Dito po ako nakatira. Ito po ang buhay ko. Hindi, mariing sabi ni Elvira. Ito ang buhay na pinili mo ng talikuran mo kami para sa isang lalaking walang maibubuga. Isang lalaking nagdala sa'yo sa kapahamakan. Anong-anong ibig ninyong sabihin? Doon, sa malamig at walang emosyong paraan, ikinuwento ni Doña Elvira ang kanyang bersyon ng nakaraan. Ikinuwento niya ang tungkol kay Angelica Sandoval, isang rebeldeng anak na umibig sa isang hamak na construction worker. Tungkol sa pagtakas nilang dalawa. Tungkol sa pagbubuntis. Hindi ko matanggap noon, sabi ni Elvira, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Ang isang Sandoval, magkakaanak sa isang taong walang pinanghahawakan. It was a disgrace. At pagkatapos, ikinuwento niya ang tungkol sa aksidente. Nang mabalitaan kong na-aksidente kayo, agad akong pumunta. Nakita kitang walang malay, duguan. At ang mga doktor sinabi nilang hindi na umabot ang mga sanggol sa sinapupunan mo. Nakunan ka. Napasinghap si Joy. Ang sakit ng katotohanan iyon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Nang magising ka,
wala kang maalala, pagpapatuloy ni Elvira. At doon, nakita ko ang isang pagkakataon. Isang pagkakataon para burahin ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan. Isang pagkakataon para bigyan ka ng bagong simula. Ikinuwento niya kung paano niya nilikha ang pagkatao ni Jocelyn Santos. Kung paano niya binayaran ang ospital, ang ampunan. Kung paano niya sinigurado na ang nakasulat sa papeles ay baogi si Joy dahil sa aksidente para hindi na ito magtanong patungkol sa pagbubuntis. Ginawa ko ang lahat ng iyon para protektahan ka, Angelica, sabi niya. Para iligtas ka mula sa alaala ng isang malaking pagkakamali. Pagkakamali, bulong ni Joy, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa mga anak niyang nakasilip mula sa siwang ng pinto ng kwarto. Hindi sila pagkakamali. Sila ang buhay na alaala ng trahedya at kahihiyan, biglang tumaas ang boses ni Elvira. At ngayon, dahil sa doktor na iyan, ang lahat ng pinaghirapan kong itago ay nabubulgar. Kaya't nandito ako para itama ang lahat. Uwi ka na sa akin, Angelica. Iiwan mo ang lugar na ito at ang 5 paalala ng iyong nakaraan. Umiling si Joy, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi ko sila iiwan. Mga anak ko sila. Hindi mo sila anak, sigaw ni Elvira, napatayo. Sila ang dahilan kung bakit nasira ang buhay mo. Pinulot mo lang sila sa ampunan bilang pamalit sa mga nawala sayo, hindi mo ba naiintindihan? Hindi, sigaw pabalik ni Joy, ang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Hindi ko man sila naaalalang isinilang pero inalagaan ko sila. Minahal ko sila. Pinagpuyatan ko sila kapag may sakit sila. Tinuruan ko silang magbasa. Ako ang ina nila. Tinitigan siya ni Doña Elvira, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi kita makuha sa santong dasalan, kukunin kita sa santong paspasan. May inilabas siyang isang folder mula sa kanyang mamahaling bag at ibinato ito sa mesa. Ano yan? Tanong ni Miguel. Isang petisyon na ihahain ko sa korte, sagot ni Elvira. Ang ngiti ay nagbalik sa kanyang mga labi, isang ngiting mapang-asar. Isang petisyon para bawiin ang parental rights mo, Angelica. Gagamitin ko ang lahat ng pera at impluwensya ko para patunayan sa korte na ikaw ay isang babaeng may mental instability dahil sa trauma. Na ikaw ay isang amnesiac na hindi karapat-dapat mag-alaga ng mga bata. At ang 5 yan, sabi niya, sabay turo sa mga bata, ay ilalagay ko sa isang exclusive na institusyon kung saan makukuha nila ang buhay na nararapat sa kanila, malayo sayo. Ito ang huling dagok. Isang banta na tumusok sa pinakabuod ng pagkatao ni Joy. Ang kunin ang kanyang mga anak. Pipili ka, Angelica, sabi ni Elvira, ang kanyang boses ay muling naging malamig at mapagkalkula. Ang karangyaan na dapat ay sayo, o ang 5 paalala ng iyong pinakamalaking pagkakamali. I'll give you 24 hours to decide. Pagkasabi noon, tumalikod si Doña Elvira at naglakad palabas ng kubo, iniwan ang isang nakabibinging katahimikan at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Naiwan si Joy na nakatayo, nanginginig, hindi makagalaw. Ang lakas na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Tiningnan niya ang folder sa mesa, isang simbolo ng kapangyarihan na hindi niya kayang labanan. Tiningnan niya ang mga anak niya, ang kanilang mga mukha ay basang-basa sa luha. Lahat ay nawala. Ang kanyang tahimik na buhay. Ang kanyang pagkatao. At ngayon, pati na rin ang kanyang mga anak ay nanganganib na mawala. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa sahig na kawayan, at isang hikbi na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Doon, sa sahig ng kanyang munting tahanan, naramdaman ni Joy na nawala na ang lahat. Lumapit si Miguel, ang mukha ay puno ng determinasyon. Nakita niya ang folder sa mesa. Lumuhod siya sa tabi ni Joy, at sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang kamay na marahang dumapo sa kanyang balikat. Isang kamay na matatag at mainit. Hindi ka nag-iisa, Joy, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay isang angkla sa gitna ng rumaragasang bagyo. Ang paggamit niya sa pangalang Joy ay sinadya. Lalaban tayo. Ang mga salita ni Miguel, lalaban tayo, ay parang isang maliit na kandila na sinindihan sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng ilang oras matapos umalis si Doña Elvira, nanatiling nakaluhod si Joy sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga anak,
Ninanamnam ang kanilang init na para bang anumang oras ay babawiin na sila sa kanya. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi umalis sa kanyang isipan. Lalaban tayo. Sino si tayo? Siya at si Miguel? Isang estrangherong doktor na siyang dahilan ng lahat ng gulo, ngunit siya ring nag-iisang taong nananatili sa kanyang tabi. Kinagabihan, matapos niyang patulugin ang mga bata, naupo sila ni Miguel sa labas ng kubo. Ang katahimikan ay hindi na nakakailang, kundi isang espasyo para makahinga. Paano? Basag ni Joy sa katahimikan, ang boses niya ay pagod. Paano tayo lalaban? Isa siyang Sandoval. Kaya niyang bilhin ang lahat. Ang mga abogado, ang hukom, ang katotohanan. Hindi niya kayang bilhin ang lahat, sagot ni Miguel, ang kanyang tingin ay nakapako sa mga bituin. Mayroon kang isang bagay na wala siya. Ano iyon? 5 anak na gusto niyang itapon, mapait na sabi ni Joy. Pagmamahal, simpleng sagot ni Miguel. At ang katotohanan. Ang tunay na katotohanan, hindi ang bersyon niya. Tumingin ito sa kanya. Joy, sinabi ng nanay mo na ang lalaking minahal mo si Marco ay isang pagkakamali. Na siya ang nagdala sa'yo sa kapahamakan. Naniniwala ka ba doon? Napaisip si Joy. Marco. Isang pangalan na dati wala lang kahulugan. Ngayon, nagdudulot ito ng isang multo ng pamilyar na kirot. Hindi ko alam. Hindi ko siya maalala. Subukan mo, sabi ni Miguel. Huwag mong pilitin, pero subukan mong buksan ang isip mo. Hindi sa mga masasamang alaala ng aksidente, kundi sa mga alaala bago yon. Ang mga alaala ng pag-ibig na nagbunga sa 5 batang natutulog ngayon sa loob. Ipinikit ni Joy ang kanyang mga mata. Sa halip na labanan ang mga pira-pirasong imahe, hinayaan niya itong dumaloy. Ang ugong sa kanyang tenga ay unti-unting naging isang pamilyar na tawa. Isang tawa ng lalaki, malalim at masaya. Nakita niya ang isang pares ng mga matang nakangiti, kulay tsokolete. Isang kamay na magaspang dahil sa trabaho, ngunit laging malambing kapag humahaplos sa kanyang mukha. Isang eksena sa isang construction site. Nakasuot siya ng hard hat, pinagtatawanan siya ng lalaki. Bagay sa'yo, Engineer Angelica, biro nito. Isang eksena sa ilalim ng puno, nagbabahagi sila ng isang bote ng coke. Balang araw, Angel, sabi nito, itong mga kamay na to, ipagpapatayo kita ng isang bahay. Isang bahay na puno ng mga anak natin. Biglang napamulat si Joy, humihingal. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang matamis na pangungulila. Marco, bulong niya. Naaalala ko na siya. Naalala niya ang kanilang pagmamahalan. Isang pag-ibig na ipinagbawal, ngunit totoo at dalisay. Si Marco ay hindi isang pagkakamali. Siya ang kanyang unang pag-ibig. At ang kanilang mga anak ay hindi isang kahihiyan. Sila ang bunga ng pag-ibig na iyon. Isang bagong apoy ang nag-alab sa puso ni Joy. Isang apoy na tinunaw ang kanyang takot at pinalitan ito ng galit, isang matuwid na galit. Galit sa kanyang ina na nilapastangan ang alaala ng lalaking minahal niya. Galit dahil ginawa nitong isang kasalanan ang pinakamagandang regalo sa kanyang buhay. Tama ka, sabi ni Joy, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Lalaban ako. Kinabukasan, hindi na nila hinintay ang pagbabalik ni Doña Elvira. Nag-empake sila ng ilang damit. Sa tulong ni Miguel, nag-iwan sila ng sulat sa kapitan na babalik din sila, at bago pa man sumikat ang araw, sakay sila ng unang biyahe ng bus papuntang Maynila. Ang mga bata, bagamat naguguluhan, ay sumunod ng walang tanong. Ang tiwala nila sa kanilang ina ay buo. Ang destinasyon nila ay hindi isang opisina ng abogado. Ito ay isang public library. Sa tulong ni Miguel, ginugol nila ang buong araw sa paghahanap sa mga lumang dyaryo at archives. Hinanap nila ang balita tungkol sa aksidente sa Teaong, Quezon 10 taon na ang nakalipas. At hinanap nila ang pangalang Marco Reyes. Natagpuan nila ito. Isang maliit na artikulo sa isang tabloid. 25 patay banggaan ng truck. At sa listahan ng mga nasawi, naroon ang pangalan, Marco Reyes, 22, construction worker. Tinitigan ni Joy ang pangalan. Sa tabi nito, ang maliit at malabong larawan ng isang nakangiting binata. Ang kanyang Marco.
Sa tabi ng library, sa isang maliit na kapihan, nagkwento si Miguel. Joy, kailangan mong malaman, sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Nandoon ako ng gabing iyon. Isa lang akong intern. Ako ang isa sa mga sumalubong sayo sa emergency room. Hindi kita makakalimutan. Ang babaeng walang malay na may dalang 5 buhay. At ang lalaking kasama mo idineklarang dead on arrival. Bago siya bawian ng buhay, may binulong siya sa akin. Akala ko nagdedeliryo lang siya. Ang sabi niya, alagaan mo si Angel, ang mga anghel namin. Napahagulhol si Joy. Ang bigat ng 10 taong nawala ay bumagsak sa kanya. Pero kasabay noon, isang pag-unawa ang dumating. Si Miguel ay hindi isang estranghero. Siya ay bahagi ng kanyang nakaraan, isang sinulid na nag-ugnay sa kanya sa lalaking minahal niya. Mayroon na silang lakas. Mayroon na silang katotohanan. Handa na silang harapin ang reyna sa kanyang palasyo. Ang Sandoval Tower sa Makati ay parang isang higanting salamin na nakatingin sa langit. Ang pagpasok sa lobby pa lang ay nakakapanliit na. Ngunit si Joy ay hindi na ang simpleng guro ng baryo. Naglakad siya ng may dignidad, hawak ang kamay ni Miguel, habang ang 5 bata ay nakasunod sa likuran nila, tahimik ngunit hindi natatakot. Ang opisina ni Doña Elvira ay nasa pinakatuktok. Pagbukas ng pinto, nakita nila itong nakaupo sa likod ng isang malaking mesa, ang mukha ay walang emosyon. So, you made your decision, sabi ni Elvira, hindi inaasahan na makita sila doon. Good. Our lawyers are ready. Hindi po kami naparito para sumuko, sabi ni Joy, ang kanyang boses ay matatag at malinaw, umalingaw sa malaking opisina. Lumapit siya sa mesa. Napunta po kami dito para sabihin sa inyo na tapos na ang pagtatago. Tapos na ang mga kasinungalingan ninyo. Tiningnan niya ang kanyang ina ng diretso sa mga mata. Minahal ko si Marco. At minahal niya ako. Ang mga anak namin ay hindi pagkakamali. Sila po ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Itinuro niya ang kanyang sarili. At ang pangalan ko po ay Joy. Hindi na po ako si Angelica Sandoval na kaya ninyong kontrolin. Isang saglit na pagkabigla ang gumuhit sa mukha ni Elvira, ngunit agad din itong napalitan ng galit. Napatayo ito. Wala kang alam. Ang pagmamahal na sinasabi mo ang papatay sa'yo. At sa kanila. Hindi, matigas na sagot ni Joy. Ang pagmamahal na ito ang nagligtas sa akin. At ito rin ang lalaban para sa kanila. Dahil sa galit at sa pakiramdam na nawawalan na siya ng kontrol, isang katotohanan ang biglang kumawala sa bibig ni Doña Elvira, isang katotohanang hindi niya dapat sinabi. Hindi mo alam ang buong katotohanan, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi aksidente ang lahat. May kasalanan ka sa pagkamatay ni Marco. Ang mga salita ni Doña Elvira ay parang kidlat na tumama sa gitna ng silid, nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Joy ay natigilan, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Anong ibig ninyong sabihin? Ang mukha ni Elvira ay namutla. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Sinubukan niyang bawiin ito, ngunit huli na. Ang lason ay nakawala na. Wala. Kalimutan mo na ang sinabi ko, sabi niya, umiiwas ng tingin. Hindi, sigaw ni Joy, humakbang papalapit sa mesa. Sabihin ninyo sa akin. Anong kasalanan ko sa pagkamatay ni Marco? Sa isang sulok, si Miguel ay nakikinig, ang kanyang isipan ay mabilis na nag-uugnay ng mga bagay. Naalala niya ang mga ulat noon. Ang bus ay nawalan umano ng preno. Ngunit may mga balibalitang ang driver ay nakainom. Paano naging kasalanan ni Joy ang lahat? Tinitigan ni Elvira ang kanyang anak. Sa mga mata nito, ang galit ay napalitan ng isang malalim at matagal ng itinatagong sakit. Dahil ayaw mo sa mga bata, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Dahil bago kayo sumakay ng bus na iyon nag-away kayo ni Marco. Isang bagong set ng mga alaala ang biglang bumaha sa isipan ni Joy, mas malinaw at mas masakit kaysa sa mga nauna. Nasa loob sila ng isang maliit na inuupahang kwarto. Siya, si Angelica, ay umiiyak. Hindi ko kaya, Marco, sigaw niya. 5 sila. Paano natin sila bubuhayin? Ang mga magulang ko itatakwil nila ako. Itatakwil nila tayo. Kaya natin, Angel, sagot ni Marco, hinahawakan ang kanyang mga kamay. Magtatrabaho ako ng doble, triple.
Huwag mo lang silang isuko. May klinika sa kabilang bayan, sabi niya, nanginginig. Pwede pa nating itigil to habang maaga. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Marco. Hindi ko gagawin yan, Angel. Sila ang mga anghel natin. Kung ayaw mo sa kanila, ako na lang ang mag-aalaga sa kanila. Pero huwag mo silang ipagkait sa akin. Umalis si Marco, galit at nasasaktan. Sinundan siya ni Angelica, nagsisisi. Naabutan niya ito sa terminal ng bus. Marco, patawarin mo ako, sabi niya, umiiyak. Natakot lang ako. Hindi ko gagawin yon. Mahal ko sila. Mahal kita. Niyakap siya ni Marco. Mahal din kita, Angel. Tayong lahat. Tayong 7 laban sa buong mundo. Sumakay sila sa bus, magkahawak kamay, masaya at puno ng pag-asa. Iyon ang huling alaala niya kasama si Marco. Imunulat ni Joy ang kanyang mga mata, basang-basa sa luha. Tumingin siya sa kanyang ina. Nag-away kami, sabi niya, ang boses ay basag. Pero nagkabati kami bago kami sumakay. Nagpasya kaming itaguyod sila. Nagpasya kaming maging pamilya. Pero ang pag-aaway na iyon ang narinig ng mga tauhan ko, umamin si Elvira, ang kanyang tindig ay unti-unting nanghina. Nang malaman kong buntis ka, pinasundan ko kayo. Narinig nila ang pag-uusap ninyo tungkol sa pagpapalaglag. Kaya't nang mangyari ang aksidente, ang inisip ko ay parusa iyon. At ang sisi ibinigay ko sa'yo. Para sa akin, mas madaling isipin na kasalanan mo kaysa tanggapin na nawala na lang ang lahat dahil sa isang aksidente. Iyon ang katotohanan sa likod ng lahat. Hindi lang pagprotekta sa pangalan ng pamilya, kundi ang maling paniniwala ng isang ina na sinisisi ang kanyang anak para takasan ang sarili niyang sakit. Ginawa ko ang lahat ng ito para ilayo ka sa sakit, bulong ni Elvira, pero sa huli, ako pala ang nagdulot ng mas malaking sakit. Tiningnan ni Joy ang kanyang ina, hindi na ang reynang bakal, kundi isang babaeng pagod at nagsisisi. Isang ina na, sa kanyang baluktot na paraan, ay natakot ding mawalan ng anak. Lumapit si Joy at, sa pagkabigla ni Elvira, niyakap niya ito. Napapatawad ko na po kayo, inay, bulong ni Joy. Pero hindi na po ako si Angelica. Ako po si Joy. At ang pamilya ko naghihintay na sa akin sa sta. Esperanza. Humiwalay siya sa yakap at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang ibinigay niya sa kanyang ina. Isang ngiting nagsasabing malaya na siya. Ang pagbabalik sa sta. Esperanza ay isang pag-uwi. Pagbaba nila ng bus, ang buong baryo, sa pangunguna ng kapitan, ay naghihintay sa kanila. Wala na ang mga mapanghusgang tingin. Napalitan ito ng mga ngiti ng pagtanggap. Si Aling Maritz, sa hiya, ay nag-abot kay Joy ng isang basket ng mangga. Isang tahimik na paghingi ng tawad. Ang buhay ay bumalik sa normal, ngunit mas buo at mas makulay. Si Joy ay nagtuturo pa rin, ngunit ngayon, mayroon ng liwanag sa kanyang mga mata na dati wala doon. Ang mga bata ay mas masaya, alam na ang kanilang pamilya ay itinayo sa pagmamahal na kayang lagpasan ang anumang pagsubok. Si Doña Elvira ay hindi na nanggulo. Minsan, may dumarating na isang van na puno ng mga school supplies, pagkain, at mga laruan para sa mga bata ng sta. Esperanza, isang donasyon mula sa iisang kaibigan. Si Miguel ay hindi na umalis. Tinanggap niya ang posisyon bilang permanenteng doktor ng baryo. Ang kanyang maliit na klinika ay naging sentro ng kalusugan at pag-asa. Isang hapon, ilang buwan ang nakalipas, habang papalubog ang araw, magkakasama silang 7 na naglalakad sa dalampasigan. Ang langit ay kulay kahel at ang hangin ay presko. Hinahabol ng kambal ang mga alon. Si Ben ay nangungulekta ng mga kabibe. Si Liza ay inaayos ang buhok ng kanyang manika. At si Angelo ay lumapit kay Joy at Miguel na magkahawak kamay. Teacher Joy, sabi ni Angelo, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tumingin siya kay Miguel na nakangiti. Pwede po ba naming tawaging tatay si Dr. Miggs? Napahinto si Joy. Tumingin siya kay Miguel. Sa mga mata nito, nakita niya ang sagot, isang pangako ng isang bagong simula, isang pamilyang binuo, hindi lang ng dugo o ng alaala, kundi ng pagpili. Ang pagpiling magmahal araw-araw. Umiti si Joy, isang iting abot langit. Hinaplos niya ang pisngi ni Angelo. Naman, anak. Pwedeng-pwede.
Ang masayang tawa ng 5 bata ay sumabay sa alon, umalingaw sa papalubog na araw. 5 bituin na natagpuan hindi lang ang kanilang ina, kundi pati na rin ang kanilang ama, sa ilalim ng kalangitan ng sta. Esperanza. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa sakit ng nakaraan, kundi nagsimula sa pag-asa ng isang bagong umaga. At dito nagtatapos ang kwento ni Joy, ni Miguel, at ng kanilang 5 bituin na muling nagningning sa langit ng sta. Esperanza. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa iyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata. Ang pagsama mo sa amin ay ang nagbigay buhay at kahulugan sa bawat salitang aming isinulat. Habang binubuo ko ang kwento ni Joy, kasama ninyo akong nakaramdam ng kanyang takot, ng kanyang pagkalito, at higit sa lahat, ng kanyang walang kapantay na pagmamahal para sa kanyang mga anak. Naging saksi tayo sa isang paalala na ang tunay na pagiging isang ina ay hindi kailanman nasusukat sa alaala o sa dugo, kundi sa araw-araw na sakripisyo, sa bawat pag-aaruga, at sa pag-ibig na kayang lagpasan ang pinakamasakit na katotohanan. Ang kwentong ito ay isa ring salaysay ng pagpapatawad, ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, at ang mas mahirap na pagpapatawad sa ating sarili. Ito ay isang patunay na sa kabila ng pinakamadilim na nakaraan, laging may naghihintay na liwanag ng pag-asa at isang pagkakataon para sa isang masayang bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang iyong tinig. Anong aral o damdamin ang pinakanag-iwan ng marka sa iyong puso? Ano ang paborito mong eksena? Ikinalulugod naming mabasa ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat sa iyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento na aantig sa ating mga puso.